Hello po, kamusta po mga katambay? Muli po, ito na naman po ang inyong lingkod, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po, komentohan po natin ang sinasabing good news daw po dito po sa bagong Pilipinas kasi po ang ekonomiya po ng ating bansa ay lumago o tumataas mga katambay. Dito pa lang po sa umpisa ng first quarter, lumago na po mga katambay. Ito. Kaya po, komentohan na po natin agad ang balita at talagang magandang balita po ito sa bagong Pilipinas. Nananatili pa rin ang Pilipinas sa Asia's emerging countries. Sa katunayan, tumaas pa ang gross domestic product ng bansa sa unang bahagi ng 2024. Ito'y sa kabila ng iba't ibang mga hamon kabilang na ang El Nino. Ang sentro ng balita mula kay Denise Osorio. Tumaas ng bahagya ang gross domestic product o GDP ng bansa para sa unang quarter ngayong taon. Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA at ng National Economic Development Authority o NEDA ngayong umaga na steady ang takbo ng ekonomiya mula Enero hanggang Marso ng 2024. Ayon kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, tumaas ng 5.7% ngayong taon ang GDP ng bansa. Dagdag pa ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, nagmula sa finance at insurance sector sa 10%, wholesale at retail sa 6.4% at manufacturing sa 4.5% ang pangunahing paglalago nitong unang quarter. Sa ibang pangunahing sektor naman tulad ng service sector, lumago ito dahil sa patuloy nitong pag-promote ng mga tourism-related activities. Dagdag ni Balisacan, tutulong ang mga infrastructure flagship projects sa paglago ng ekonomiya gawa ng pagpasa ng Executive Order number 59. We have many of these IFPs, the infrastructure flagship projects under varying stages of implementation. These are big tickets, potentially game changers, supporting a lot of job generation and growth for the economy. Broadly, we are keeping our target of 5 to 6% of our GDP spent on infrastructure. Subalit bumagal umano ang paglago ng agricultural sector dahil sa pinsalang tinamo ng El Nino. Mitigation efforts that we have that government put in place sort of soften the impact of the El Nino. Nonetheless, I think that we are able to bounce back. Yan po mga tambay. Ayan po, medyo nasisi na naman po ni Secretary ang El Nino. Kaya po bagsak naman po ang ang ating sinasabing pagdating sa hapagkainan. Talagang wala po tayong aasahan mga tambay. Dahil po sa El Nino ang sisisihin po natin. Kaya sa tingin ni Kamanong, mahirap pa pong ibaba ang presyo. Siguro po, may plano naman po ang gobyerno diyan kung paano nila ibababa at tingnan lang po natin mga katambay. Ayan po, pinagmalaki po ng ng gobyerno natin ang paglago ng ekonomiya at tumaas daw po ito ng 5.7 samantalang nung nakaraan po mas mababa ng kaunti noong 2023 mga katambay. At nararamdaman po ba natin mga katambay ang paglago ng ekonomiya sa ating bansa? Dahil ito po, narami pong binanggit ng balita. Di po ba? Kung paano po lumago ang ekonomiya, naandyan ang sinasabing sa financing at kung ano-ano pa na nakakatulong daw po sa paglago ng ating bansa, mga katambay. At syempre, yung mga construction at sinasabing mga proyekto ng ating Pangulo ay isa ring makakatulong sa mga paglago ng ekonomiya ng ating bansa, mga katambay. Saka yung mga businesses, syempre, yung mga sales at marami pang iba na po pwedeng sinasabing makakatulong mga katambay. At yung sinasabing mga pang-export natin, kasama na rin yan mga katambay. Sa mga sinasabing tumutulong sa paglago ng ekonomiya. Kaya po sa bagong Pilipinas po ng ating Pangulong Marcos Jr., talaga pong sa mga balita po, talaga pong dire-diretso na po ang paglago ng ekonomiya ng ating bansa, mga tambay. Basta po tayo, tututok lang po tayo sa balita, na malalaking balita, lalo po sa istasyon po. Siyempre, sa ating government station, talaga pong lahat po, talagang napakaganda po ang nangyayari sa Pilipinas, mga tambay. Talagang nahandyan na po ang sinasabi ng Pangulo na pag-unlad
at pangarap niya na walang magugutom na mga Pilipino. Di po ba mga tambay? Basta tutok po ang mga Pilipino. Kung gusto niyo po makita ng maganda at magandang nangyayari sa ating bansa, tumutok po tayo sa pakikinig ng mga balita po sa ating mga media. Mga tambay. Dahil po sa mga media po, nakikita po nila ang talagang napakabilis na pagbabago ng ating bansa, mga tambay. Ang ekonomiya, ang trabaho, ang ang pati po ang kakulangan po ang sinasabi, kakulangan and nabibigyan po ng solusyon ng bagong Pilipinas po yan, mga tambay. Lalo po ang nagtataas ang bilihin, hintay-hintay lang po kayo at susunod na po ng bagong Pilipinas yan, mga tambay. Kasi po 2 taon baka malapit na po dahil naka2 taon na po ang bagong Pilipinas, diyan na po papunta sa mga sinasabing problema po ng mga sinasabing may hirap at mga sinasabing low income na mga Pilipino, baka susunod na po yan dahil dire-diretso na po ang pag-unlad ng ating bansa. Tumataas na po ekonomiya, kaya malapit na po solusyonan yan, mga tambay. Hintay-hintay na lang po natin dahil sa bagong Pilipinas, wala nang magugutom na mga Pilipino, mga tambay. Muli po, si Katambay Manong po. Nagpapasalamat po muli sa mga gusto po ng ating maliit na channel sa YouTube at TikTok. Tambayang Makabayan, kinukomentuhan ni Kamanong. Muli po, ingatan nawa po mga tambay at tis-tis lang po. May pag-asa pang makabangon muli ang ating bansa. Bye-bye! Paalam!